Napakahirap pala pag ikaw na yung ilaw ng tahanan at ikaw pa rin yung tumatayong haligi nito. Parang kailangan kong tumayong ama at ina sa aking mga anak ng sabay kahit may asawa naman ako. Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang daw natin siyang Maya. Si Maya daw po ay galing sa isang mapanakit na relasyon, yung tipong ngipin niya na lang daw po ang walang latay. Nagkahiwalay lang daw sila nung una niyang kinakasama nung merong isang kapitbahay niya na nagmalasakit sa kanya at nagsumbong sa barangay. Simula daw noon ay tinatak niya sa kanyang isip na magiging masusi at mapili na daw siya sa lalaking pakikisamahan niya. Medyo marami din daw nanligaw dito kay Maya pero wala daw pumasa kahit isa sa kanya. Pero meron na daw siyang isang muntik sagutin noon dahil naging masugid niya daw po itong manliligaw at palagi daw nagdadala ng bulaklak sa kanila. Kaya lang ang napansin niya daw sa lalaking manliligaw niya ay palaging natataranta sa tuwing may nagchat-chat sa kanya. Mabuti na lang daw at nalaman ng maaga ni Maya na yung lalaking muntikan niya ng sagutin ay may asawa na pala. 2015 daw nung may natanggap na friend request itong si Maya at inaccept niya naman daw. At yung lalaking ito ay tawagin na lang nating Oliver. Unang pagkikita pa lang daw nila ni Oliver ay hindi inaasahan ni Maya na siya na daw po ang in charge sa mga bills. Unang date daw kasi nila ay kumain sila sa isang fast food at ang sabi daw ni Oliver ay siya na ang umorder para mapili niya daw yung gusto niyang kainin. Hindi naman daw agad na turn off itong si Maya dahil ito daw si Oliver ay meron ding hindi magandang pinagdadaanan at yun daw ang dahilan kung bakit hindi siya makapag-apply agad ng trabaho. Ayaw niya naman daw agad i-judge itong si Oliver dahil yung pa lang naman daw ang una nilang pagkikita. At yung mga dates daw po nila ay nasundan pa pero hindi daw po siya niyayaya ni Oliver na kumain. Madalas daw ay tumatambay lang sila sa mall at doon daw nauubos ang oras nila. Hindi niya naman daw matanggihan itong si Oliver dahil unti-unti na raw nahuhulog ang loob ni Maya. Sa dami daw kasi na nanligaw dito kay Maya ay si Oliver lang yung naramdaman niyang mabuting tao at ayun nga lang ay wala siyang pera. Hanggang sa naging sila na daw at ang akala ni Maya ay gaganahan ng maghanap ng trabaho itong si Oliver. Nung unang buwan daw ng kanilang relasyon ay sinabihan daw ni Maya itong si Oliver na baka pwedeng ako naman yung ilibre mo ngayon. Natuwa naman daw po itong si Maya kasi gumawa naman daw ng paraan itong si Oliver para mabilhan siya ng cake at bulaklak. Ilang buwan lang daw ang nakalipas, si Maya po ay nagbuntis. Doon daw tumira sila Maya sa bahay ng mga magulang ni Oliver. Nahihiyaman daw siya pero wala daw silang choice dahil parehas silang walang trabaho. Sumubok naman daw itong si Oliver na maghanap ng mapagkakakitaan pero puro angal lang daw ang kanyang naririnig sa tuwing umuwi ito ng bahay. Kaya naisipan daw ni Maya na magtinda ng almusal sa kanilang lugar at barbecue naman daw po paghapon. At si Oliver daw po ang naging katuwang niya sa lahat ng diskarteng ginagawa niya para kumita. Meron daw kasing ugali itong si Oliver na kapag nagsisimula sila sa negosyo ay sobrang sipag pero kalaunan ay parang nagiging tamad na. Si Maya daw po ang namamahala sa perang kinikita nilang dalawa dahil iniipon niya daw ito para sa kanyang panganganak. Hanggang sa nakapanganak na itong si Maya, lumipat na daw po sila ng bahay at umupa malapit sa bahay ng kanyang biyenan. Naglagay lang daw siya ng isang maliit na tindahan sa kanilang inuupahang bahay dahil hindi niya na daw po kayang magtinda ng almusal at barbecue dahil bagong panganak lang daw po si Maya. Dito niya na daw po sinubukang kausapin si Oliver na baka pwedeng siya naman ang maghanap ng trabaho para buhayin silang mag-ina. Nagsimula daw po maghanap ng trabaho itong si Oliver at natanggap daw po siya sa isang pabrika. At sa ilang taon daw ng kanilang pagsasama, ito pa lang daw yung unang pagkakataon na makakapag-akyat si Oliver ng pera para sa pamilya. Masayang masaya daw noon si Maya kasi parang napahinga siya sa pag-iintindi ng pinansyal. Kaya lang yung unang sahod daw ni Oliver ay hindi man lang daw ipinahawak dito kay Maya. Sobrang tipid daw ng pagbibigay dito kay Maya at ang gusto daw ni Oliver ay doon pa rin kumuha ng panggasto sa maliit na tindahan na nakalagay sa bahay nila. Ipiniliwanag niya naman daw dito kay Oliver na hindi sumasapat yung kinikita ng tindahan para sa panggastos nilang mag-ina. Parang anong nangyari daw kasi ay imbis na matulungan siyang pinansyal ay parang nawalan lang siya ng katuwang sa gawain sa bahay. At hindi raw inaasahan nila Maya na yung anak niya ay masusundan agad. Siya po ay nagbuntis na naman. Kaya nung natapos daw yung 6 na buwan na kontrata ni Oliver sa kanyang pinapasukang pabrika, ay kinausap niya daw mabuti na wag nang mag-apply ng trabaho kasi parang baliwala rin naman. Sinabihan niya daw si Oliver na tulungan na lang siyang mag-alaga sa kanilang anak habang siya ay buntis at tutukan na lang nila yung kanilang maliit na tindahan. Hanggang sa nakapanganak na ulit itong si Maya at wala pa rin daw silang ibang source of income kundi yung tindahan nila sa bahay. Kaya naisipan daw ni Maya na mag-online selling tapos si Oliver daw po ang pinagdi-deliver niya ng mga paninda. At dahil nakikita niya naman daw na porsigido at masipag itong si Oliver ay pinapartihan niya sa kanilang kinikita. Yung charge daw po kasi sa pagdi-deliver ay binibigay niya na kay Oliver. Kaya kahit papano daw itong si Oliver ay nakakapag-ipon, nakakapagtabi ng konting pera. Pero ni minsan daw ay hindi pa bumili si Oliver ng kahit ano para sa mga anak niya galing sa kinita niyang pera. Lahat pa rin daw kasi ng gastusin ay inaasa niya pa rin dito kay Maya. At kung noon daw ay tumutulong si Oliver kahit papano sa pag-aalaga sa mga anak nila at sa gawaing bahay, ngayon daw ay hindi na. Pagod na daw ang isip ni Maya kung paano bang gagawin niya para buhayin silang mag-iina. At ang pinakakinasasama daw ng loob ni Maya ay 2 beses niya raw nakita si Oliver na kumakain ng masarap na pagkain nang hindi man lang daw sila inalok na mag-ina. Na para bang yung kinikita ni Oliver ay para lang talaga sa kanya. Minsan napapaisip ako kung mahal ko pa ba si Oliver o mahal niya pa ba ako? Dahil kung tunay yung pagmamahal niya sa amin, hindi niya siguro kami pagdadamutan sa pera. Wala naman ako
ibang masabi sa kanya tungkol sa mga bagay na pinagagawa ko sa kanya dahil palagi naman siyang sumusunod. Ito lang talaga ang palagi naming issue, yung pagdating sa pinansyal parang sa akin niya lahat inaasa. Yung pagod na yung physical mong katawan, pagod na pagod pa yung isip mo kung paano ka gagawa ng paraan. Kaya yun yung palaging pumapasok sa isip ko na kung mahal ko pa ba yung taong to o hindi ko lang talaga sila kayang pabayaan. Hindi po ako nanghihingi ng advice, gusto ko lang huminga at maglabas ng saloobin. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At para sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutang mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya dahil dyan, graduate ka na. John Paul L. Camel, Diana Abalos at Kayla Doreen Hernandez, Jenerina Bara Calamare, Mami Nikki, Chang Eyang Danda Pantan, at Brianna Ona Kapurkos. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung anong ulam namin bukas. Bye-bye!